Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyong harapan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat sa inyo pong tinapos na gawa sa Cross of Calvary, sa inyo pong resurrection power. Dalangin namin, Panginoon, na andun yung revelation upon revelation sa aming pag-aaral ng inyong nga pong mga salita. Patuloy na kami pong lahat ay lumalim sa aming relasyon sa inyo, Father God. And we pray na kung ano man yung mga concerns, mga issues, mga challenges na pinagdadaan ng bawat isa, I pray na katagpuin niyo po kami sa mga oras na ito. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 209, Resurrection, the Power of New Life in Christ. So these are some of the texts na gagamitin po natin from the books of Mark, John, and even First Corinthians, and from the supporting verses ng Second Corinthians 5:17 and Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27 and Romans chapter 6 verse 4. Pero yung main verse po natin, iikot po tayo sa Romans chapter 4 verse 25. So ito rin po yung topic ko po kahapon kasi I was assigned po to preach the word of God sa aming simbahan yesterday. Basahin ko po yung sa Marcos chapter 16 verses 1 to 10. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo sa pagsikat ng araw, sila nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. Ayan, so makita natin dito sa verses na binabasa po natin, merong three main characters na binabanggit, yung mga babae na ipapaliwanag po natin later. And then nakikita rin po natin yung anointing ng oil and even yung large stone. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Yan. So dito nakita natin yung angel of the Lord na nagpakita dito sa tatlong lingkod ng Panginoon. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus sa taga Nazaret na ipinako sa krus, wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. So dito iikot yung verse natin kasi 'di ba ang topic natin is resurrection power of Jesus, na siya hindi siya nanatiling patay pero after 3 days he rose again from the dead. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauna siya sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. So makikita rin natin dito sa verse 7, it was specifically mentioned na sabihin sa kanyang mga alagad, specifically kay Pedro, kasi nga Peter is the leader of the disciples that time. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito at dahil sa matinding takot wala silang sinabi kanino man. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at hindi lilipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. So sabi ko kanina, andun sa story, andun si Mary Magdalene, si Mary the mother of James, and even si Salome. So sila yung early in the morning pumunta doon para pahira ng langis at ng pabango yung bangkay ng ating Panginoon. Sino po ba yung tatlong babaeng ito? So kilala natin si Mary Magdalene, isa po siyang dating inalihan ng 7 demonyo pero pinalaya ni Jesus. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 8 verse 2. Siya ang isa sa pinakatapat na tagasunod na naroon even sa crucifixion, 'di ba, ng ating Panginoon habang pinapako siya sa cross hanggang sa mamatay siya sa cross at siya pa rin yung unang nakakita ng muling nabuhay na Kristo. And then si Maria naman na ina ni Santiago, isa sa mga babaeng disciple na sumunod kay Jesus at naglingkod din sa kanya. And si Salome, kung makikita po natin, siya po yung ina ng mga alagad na sina James at John. Mababasa po natin ito sa Mark chapter 15 verse 40. Isa rin siyang tagasunod na naglingkod kay Jesus. So bakit po ba kailangan ng anointing ng oil? Kasi 'di ba, maaga silang pumunta doon, gusto nilang pahiran ng langis, ng pabango yung bangkay ng ating Panginoon. Sa culture po kasi ng Jewish,
Ang katawan ng namatay ay pinapahiran nila ng langis at ng pabango bilang tanda ng paggalang at pag-ibig. So ginagawa rin nila ito para mabawasan yung amoy ng pagkabulok at bilang ritual ng pagpaparangal. Parang sinasabi nila, Lord, kahit sa kamatayan, we honor you with fragrance and respect. Yan. So aside from that, makikita natin yung devotion, di ba? Yung anointing ng oil, pagpapakita ng pagmamahal ng debosyon ng mga disciple kay Jesus. Kahit akala nila tapos na ang lahat, pero gusto pa rin nilang ipakita ang kanilang pagmamahal. Dito makikita natin talaga na andun yung hopelessness, di ba? Pero dala pa rin nila yung langis. Bakit? Dahil mahal nila si Jesus Christ. Kasi kung isipin natin, during that time, wala naman na talaga silang mapapala kay Jesus. Kasi kung titingnan nila noon, patay na si Jesus, di ba? Pero more than that, it also foreshadows the resurrection power of God. Ang kanilang intention ay pahira ng katawan ng patay. Pero di ba natagpuan nila na bakante na yung libingan. Ipinapakita nito na ang ritual ng kamatayan ay napalitan na ng buhay. Ang langis ay para sa patay. Pero di ba wala na siya sa libingan, buhay na siya. Kaya ang tunay na anointing ay galing sa Holy Spirit na ibinigay niya na sa atin. Kalagi kong sinasabi, di ba, yung mga rituals, mga cultures, mga traditions, we don't do that na lang. We don't do that any longer. Kasi nga, nasa atin na si Holy Spirit. And then, we don't need to be anointed kasi tayo ay already anointed ng banal na spirito. So ang tatlong babaeng ito ay bumili ng pabango upang pahira ng katawan ni Jesus bilang tanda ng pagmamahal, paggalang at devotion. Ngunit nang dumating sila, natuklasan nilang bakante na yung libingan, di ba? Patunay na si Jesus ay nabuhay na muli. In the New Covenant of Grace, ang tunay na anointing ang Espiritu Santo na ibinigay ng nabuhay na Kristo. Hindi na natin kailangan ng ritual para magbigay buhay. Ang resurrection mismo ang nagbibigay ng bagong puso at bagong espiritu. Di ba mababasa natin yan sa Ezekiel? Sabi doon, bibigyan tayo ng bagong puso ng bagong espiritu. Pero that is in the Old Testament time. Sa panahon natin, nung tinanggap mo si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay mo, nabigyan ka na niya ng bagong puso ng bagong espiritu. Ang kanilang intention ay magbigay pugay sa isang patay na katawan. Pero natagpuan nila ang buhay na Kristo, di ba? Ipinapakita nito na ang pag-ibig nila ay sinalubong ng mas dakilang katotohanan, ang resurrection. Di ba? Isn't it wonderful na sila, mga babae, na sila yung unang nakakita sa ating Panginoon, di ba? Pero dito makikita natin na meron silang problema nung sila ipapunta doon sa libingan ni Jesus Christ. Ang problem nila, who will roll away the stone? Pero they were fearless, di ba? Practical concern yan. Iniisip nila kung paano nila maalis ang malaking bato na nakatakip sa pintuan ng libingan. Parang iniisip nila paano tayo makakapasok, ang laki ng bato, hindi natin kaya. Di ba? Pero bagamat ganong sitwasyon, sabi nga doon sa komentary sa napanood ko din, 10 taong lalaki talaga yung nag-seal nung stone, 'di ba? So sila tatlong babae, mahina sila, 'di ba? Paano nila tatanggalin yung stone? Ang bato ay parang sagabal or hadlang sa kanilang layunin na parangalan si Jesus. Pero ipinakita ng Diyos na kahit gaano kalaking hadlang siya ang nag-aalis nito. Di ba ganun din tayo? Minsan may mga malalaking bato sa buhay natin. May mga problema, may mga kasalanan, may mga takot, pero si Kristo nagtatanggal. Even sa paglapit natin sa Panginoon, di ba andun yung mga balakid, yung mga challenges, yung mga pagsubok, even nga sa pag-attend lang natin ng Bible study, di ba, ng prayer meeting, ng fellowship. So andun yung hadlang. Pero kapag inuna po natin ng Panginoon, the rest will follow. Kahit may worry sila, kahit may problema sila, nagpatuloy pa rin sila at doon nila nakita ang himala. Wala na ang bato, di ba? At si Jesus ay buhay. Kung minsan kahit puno ng pag-aalala, kailangan lang natin magpatuloy kasi doon natin makikita na nauna na si Lord gumawa ng paraan. Di ba hindi naman nila anticipated na pagdating doon wala na yung large stone. Iniisip nila sino yung magro-roll away ng stone. So they were thinking na silang tatlo yung gagawa nun, di ba? They were fearless. Pero inunahan na sila ng ating Panginoon. The stone was already rolled away by the Lord. And then doon nga nakita nila yung angel, 'di ba? Sabi ng angel sa Mark chapter 16 verse 6 kung babasahin po natin, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus sa taga Nazareth na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. So dito makikita natin yung tatlong bagay dun sa mensahe ng angel. Andun yung message of assurance. Diba ang una niyang sinabi, huwag kayong matakot. Kapag may takot tayo, ang resurrection message ay peace and assurance, huwag kang mangamba.
Yan, 'di ba? Minsan marami tayong mga worries. Ako actually, meron akong worries ng konti tomorrow kasi nga magtotok ako sa 20 plus managers, 'di ba? Imagine mga managers yung tuturuan ko ng technical aspect. Pero andun yung assurance natin dahil kasama natin ang Panginoon. So dapat huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon, huwag tayong mangamba. Pangalawa, declaration of victory. Hinahanap ninyo si Jesus, wala na siya rito, siya binuhay ng Diyos. Ito yung pinaka-important part ng news. Hindi siya nanatiling patay, siya ay buhay. Victory over sin and death, 'di ba? Kaya nga yung Diyos natin, si Jesus Christ, He is truly 100% man and 100% God. Kasi after 3 days, He rose again from the dead. At salamat na ganun yung Diyos na pinaglilingkuran natin. He is risen, buhay ang Diyos natin. He is seated at the right hand of the Father. 'Di ba? And then andun yung fulfillment ng promise. Ang angel ay nagpapaalala na natupad ang sinabi ni Jesus na siya'y muling mabubuhay. Hindi ito surprise accident, kundi katuparan ng pangako ng Diyos. Kasi 'di ba sinabi naman yun ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples na after 3 days, He will rose again from the dead. So, hindi ito surprise accident. Expected dapat itong mangyari kasi katuparan ito ng pangako ng Panginoon. The angel's words reminds us that the resurrection is the foundation of our faith. Kung buhay si Kristo, wala nang dahilan para manatili sa takot o hopelessness. Lagi mo yung isipin ha, yung Diyos na pinaglilingkuran mo, buhay siya. Kaya dapat kung ano man yung takot mo, pangamba mo, worries mo, minsan nawawalan ka ng pag-asa, dapat mawala yan, alisin yan. Kasi nga, buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang tunay na good news ay hindi lang na namatay siya para sa atin, kundi nabuhay siya para bigyan tayo ng bagong buhay. So with life, na gusto niya masaganang pamumuhay here on earth and even life after death. Buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Huwag kang matakot. Si Kristo ay buhay, kaya mamuhay rin dapat tayo sa kapangyarihan ng kanyang resurrection. And then doon sa Marcos chapter 16 verses 7 to 9, makikita natin yung restoration per Peter. 'Di ba alam natin na si Pedro, 3 beses niyang dininay si Jesus Christ, 'di ba? Pero yung angel ay nagbanggit pa ng pangalan ni Pedro. So ibig sabihin, andun talagang restoration ng Panginoon kay Peter. Kahit bumaksak si Peter sa denial, binigyan siya ng Diyos ng second chance. Ang resurrection, tandaan mo, ay all about restoration. Yan. Kung minsan, nalalayo tayo sa Panginoon, nasisira ang mga relationships na meron tayo, mga dreams and aspirations po natin, tandaan natin kasama yun sa ginawa ni Jesus Christ when He resurrected from the dead. So katulad noon, yung resurrection ng Panginoon, pagpapakita ng restoration, ni-restore back niya yung relationship niya kay Peter. Bagamat si Peter yung nagsira ng relasyon, si Jesus Christ pa rin yung nag-restore back ng relationship. And then andun yung fear and awe. Ang mga babae na takot at namangha. Pero nakikita ko diyang takot na naramdaman nila, banal na takot, di ba? So natural ang takot sa supernatural event. Kung ikaw man yung ganun, makakita ka ng angel of God, then sinasabi sa'yo na muling nabuhay ang Panginoon, di ba? Pero ipinapakita rin ito ng resurrection ay beyond human expectation. Di ba? Kaya nga ang Diyos natin, si Jesus Christ, is also 100% God. So wag dapat tayong maniwala na tao lang siya. Kasi kita naman natin na siya, nabuhay siya, sabi nga, He has the power to give life and the power to get back His life. At pinatunayan niyo yun. And then dito makikita rin natin yung personal encounter. Si Mary Magdalene ang unang nakakita kay Jesus na buhay. Pinili ni Jesus na unang magpakita sa isang babae na dating broken, katulad natin. Di ba lahat naman tayo broken? Hindi man tayo prostitute katulad ni Mary Magdalene, pero lahat tayo makasalanan, lahat tayo naging pasaway. So ibig sabihin nito, ang resurrection ay para sa lahat, lalo na sa mga dating sugatan, sa mga dating makasalanan. So, merong personal encounter ang Panginoon kay Mary Magdalene at ganun din, naniniwala ako for each and every one of us, merong personal encounter yung ating Panginoon. Victory, walang kasalanan, walang pagkakamali na hindi kayang takpan ng resurrection power. Kaya every time na nagpo-fall down ka to see, nagkakamali ka, balik lang tayo sa Panginoon. And then lagi mong hanapin yung biyaya, yung grace ng Lord. Ang resurrection ay patunay ng kapatawaran at bagong simula. And then andun din yung mission. Tulad ng mga babae ni Peter, tayo rin ay pinapadala para ipahayag na si Kristo ay buhay.
Kung si Jesus ay nabuhay muli, hayaan mong makita ng iba ang buhay na iyon sa'yo. So andun yung mission. Kaya nga sabi ko sa mga leaders na dinidisciple ko, napakahalaga na hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. We have to understand deeply ano ba yung tinuturo ng salita ng Diyos. Di ba andun yung mission? More than na andun yung pag-ibig ng Panginoon, andun na nagtagumpay ang Lord sa death, 'di ba? Pero andun yung mission natin na yung same love, same kindness, goodness ng Panginoon na na-experience natin, i-share din natin to other people, especially to our loved ones. Sabi ng Mark 16:15 to 18, ito yung huling tagubili ng Panginoon before siya mag-ascend sa heaven. So ibig sabihin huling habilin. 'Di ba? This is the Great Commission. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at maubautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ibibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahama kahit tumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. This is very powerful verse. 'Di ba? Magandang sinasabi dito na tayong sumasampalataya magkakaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At syempre pupunta tayo ng langit, ng third heaven, kapiling yung ating Panginoon. Pero hindi na nanampalataya sa Panginoon, pupunta sa eternal torment, sa hell. Amen. Pero sabi dito, as we preach the gospel, ang Panginoon din ang pagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya nga bumaba yung banal na spirito doon sa Book of Acts, doon sa Pentecostes. Kasama nating tinanggap ang banal na spirito nung tinanggap po si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay mo. So that same power, same anointing na meron yung mga disciples during that time, meron ka rin. Iba-iba lang yung spiritual gifts na meron po tayo. Yung iba kaya mag-deliver ng mga devil, ng mga demons, 'di ba? Iba makaya mag-speak ng different languages or ng tongues, 'di ba? Then may mag-give of miracle, give of healing and so on. Ang mahalaga lang, alam natin na hindi pala natin yung trabaho. That is the work of the Holy Spirit in us. Ito ay nagpapakita ng commissioning. Si Jesus na nabuhay muli ay nagpadala ng kanyang mga alagad upang ipahayag ang good news of eternal salvation sa buong mundo. Hindi natapos sa resurrection ang kwento. Ang resulta ng resurrection, tandaan mo, ay mission. Ipahayag ang walang hanggang kaligtasan, 'di ba? Kasi kung ang kwento lang pala hanggang resurrection, di na kailangan sabihin niyo ni Jesus Christ before siya mag-ascend pa heaven. So ibig sabihin, it comes with a responsibility. We have to be accountable as well to other people na sila man din ay makakilala kay Lord. Kasi katulad natin, lahat naman tayo, 'di ba? Inaakay tayo ng Panginoon. Someone preach the gospel to us kaya tayo nakakilala kay Lord. In the same way, sana gamitin din tayo ng Lord to share the gospel to others. Dahil buhay si Kristo, ang mensahe ng kaligtasan ay hindi lilipas. Ang resurrection ang garantiya na ang kapatawaran at bagong buhay ay totoo at dapat na ipahayag sa lahat. Ang resurrection ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao, kaya tayo ay isinugo ng ating Panginoon. The resurrection of Jesus is the cornerstone of the new covenant of grace. Without it, the cross would only be a tragic death. But because He rose again, the cross becomes victory, justification, and eternal hope. Kung walang resurrection, walang saysay ang faith natin, di ba? Pero dahil nabuhay si Kristo, may katiyakan tayo ng bagong buhay, kapatawaran at kalulahatian. Yung ang pinanood ko na recent dito sa Netflix, di ba? Ang dami talagang ginawang kalokohan ng mga Pharisees, binayaran yung mga guards para magsinungaling, 'di ba? Para hindi sabihin na muling nabuhay si Jesus Christ. Pero merong isang centurion na talagang nakita niya na nabuhay ang ating Panginoon. And then nanampalataya siya sa Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Salamat sa Panginoon na yung Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Hindi siya nanatiling patay sa cross. Hindi katulad ng ibang mga Diyos, mga ibang sinasamba ng ibang tao na hindi naman nabuhay uli after sila po ay mamatay. But Jesus Christ rose again from the dead. He is now seated at the right hand of the Father. In Jewish tradition, yung resurrection was expected at the end of time sa Daniel chapter 12 verse 2. But Jesus' resurrection was first fruits. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 15
verses 20 to 23, showing that eternal life begins now in Him. The resurrection is not just proof of divinity. It is the seal of the new covenant, confirming that the sacrifice was accepted and that believers are justified. Sabi ng Daniel 12:2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa latang panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba na may sakaparusahang walang hanggan. So tinutukoy dito, 'di ba, kapag namamatay kasi ang mananampalataya during the time, pumupunta sila ng waiting room doon sa Abraham's bosom. Pero yung mga hindi na nananampalataya sa Panginoon, pumupunta na agad sila doon sa eternal torment. At kasama ito sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, yung mga nasa Abraham's bosom, nung 3 days sa si Jesus Christ ay magre-resurrect from the dead, kinuha niya yung susi at pinalaya na yung mga nasa waiting room at dinala niya na sa third heaven. Yan, sabi ng 1 Corinthians 15:20 to 23, ngunit sa katunayan si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibay na muling ang bubuhayin ang mga patay. Diba? Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, referring to Adam, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, referring to Jesus. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat sa kanilang kaugnayan kay Adam, gayon din naman mabubuhay ang lahat sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Kaya siyang unang umakyat doon sa third heaven. At nung nakaakyat na siya doon sa third heaven, sinama niya yung ibang believers na sumama, na iakyat doon sa third heaven. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. So tayo, when we die, diretso na po tayo doon sa third heaven, kapiling yung ating Panginoon. Ang resurrection ay hindi lang patunay na Diyos si Jesus. Ito ay resibo. Nabayad na yung kasalanan natin at tinanggap ng Ama yung ating sacrifice or yung sacrifice ng ating Panginoong Heso Kristo. Tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa atin tonight to summarize. Number 1, victory over death. Jesus is alive, proving God's power, yung kapangyarihan ng ating Panginoon over death. The empty tomb and the angel's announcement, wala na siya rito, siya binuhay ng Diyos, show that death could not hold Jesus. Diba? His resurrection is the ultimate proof of God's power over sin and death. Ang pinakamalaking kaaway ng tao ay kamatayan, pero tinalo ito ni Kristo dahil siya'y buhay, may katiyakan tayo ng tagumpay. Pangalawa, andun yung assurance of grace. His resurrection confirms forgiveness and new life. Sabi ng Romans 4:25, Jesus was raised for our justification, para mapawalang sala tayo. The resurrection is God's confirmation that the sacrifice of Jesus was accepted and that we are forgiven and made new. Kung nabuhay si Kristo, ibig sabihin tinanggap ng Ama ang kanyang sakripisyo, may kapatawaran at bagong buhay tayo sa kanya. Diba? Kasi in the Old Testament time, kapag hindi tinanggap ng Panginoon yung offer, namamatay yung phrase na nag-offer. Pero dito, di ba si Jesus Christ na yung ating naging offering. So hindi na tayo kailangang mag-offer pa ng mag-offer. Kasi si Jesus Christ na yung enough once and for all. Pinatawad tayo sa ating makasalanan dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon. Roma 4:25, siya ipinapatay dahil sa ating makasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. So, done deal na po yan sa cross. 2 Corinthians 5:17, kahit kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, sabi, isa na tayong bagong nilalang. We're born again. Wala na yung dati nating pagkatao. Sa halip tayo po ay napalitan na ng bago. Yung last point ko, mission for believers. Yan, the risen Christ sends His followers to proclaim the gospel with spirit-empowered authority. Jesus commissioned His disciples, sumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita. So this is not just about for us to celebrate. Yung resurrection is just a celebration. Hindi po ganun kababaw ang resurrection. It empowers us to share the gospel with the authority of the Holy Spirit. Hindi lang ito good news para sa atin, kundi mission na ipahayag natin sa iba. Dahil boy si Kristo, dapat ipakita natin ang buhay na iyon sa ating mga testimony. We have to walk the talk. The resurrection is victory, assurance, and mission. Dahil boy si Kristo, tayo ay panalo. Saka nakakita ng ganun, laban na, nagsimula ka sa finish line and then panalo ka na agad. Pinatawad na po tayo, pinadala tayo upang ipahayag ang magandang balita. So ang muling pagkabuhay ni Kristo ay patunay na tapos na ang laban. Panalo na tayo sa Kanya. Dahil siya'y buhay, may bagong buhay tayo at may mission upang ipahayag ang magandang balita. At simulan mo yan sa family members mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, 'di ba, sa magulang mo,
sa mga kaibigan, kaklase, 'di ba? To the people in your reach na pwede natin share ng word of God. The resurrection is the foundation of Christ, justified by His death, sanctified by His resurrection, glorified in His coming. So pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. We are justified kasi si Jesus Christ na po yung naging offer. And then we are sanctified, we are holy, pinabanal na po tayo. In the eyes of God the Father, we are already holy because we have the righteousness of Jesus Christ. And then bibigyan tayo ng glorified body sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang resurrection ay hindi lang event sa history, ito ay reality ng bawat mananampalataya that we are justified, sanctified, and glorified. So we have to live with peace and joy. We have to walk in the newness of life. And we have to share the message of resurrection hope to others. Kung nabuhay si Kristo, dapat makita sa buhay natin ang pagbabago, yung kapayapaan, yung pag-asa. Sabi nga ng John chapter 20 verses 21 to 22, muling sinabi ni Jesus, sa mainyong kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyong Espiritu Santo. That's the same spirit na tinanggap ng bawat isa sa atin. Romans 6:4, sa makatwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Salamat sa Panginoon. So ang challenge po sa atin tonight, before we end, since Christ is risen, let us rise and live as people of grace, filled with the Holy Spirit, and destined for glory. Dahil nabuhay si Kristo, bumangon din tayo sa bagong buhay ng biyaya, puspos ng Espiritu at nakalaan sa kaluwalhatian. Panginoon, salamat sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan. Salamat sa resurrection power of Christ, Panginoon. Over death, alam namin, O Jesus Christ, ang Diyos namin pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. You are a 100% man and 100% God. At dalangin namin, Panginoon, more than just celebrating our faith sa inyo, Lord, maalala po namin yung kahalagahan ng aming mission, Panginoon, to preach the gospel to the lost. Kung paano nyo kami inibig, paano namin experience yung love, yung grace na nagagaling sa inyo. We pray na ma-extend din po namin ito to other people as well. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.